mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Aba, eksakto, en punto. Alas 6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Na naman. Naharap na naman sa matinding kahihiyan ng bansa. Ito po ay dahil sa panibagong kontrobersya sa airport na kinasasangkutan ng isang empleyado ng OTS, Office for Transportation Secretary ng Department of Transportation. Security. Ha? Hindi secretary. Security. Office for Transportation Security. Baka mapaigtat si Secretary Jaime Bautista. Ako ba yan? Ito ay makaraang mahuli sa kamera ang babaeng OTS staff na kinuha Ang alin? $300 bills mula sa bukas na wallet ng isang dayuhan na nakilala lamang sa pangalang Mr. Kai bago ito nilunok para hindi makita ng airport police. Matindi ito. Ano? Ito ba yan? Yan. Ay, picture Kumakain pala ng pera si... Saktong isinusubo yung pera? Oo. Kitang-kita sa yung ba yung may-ari, yung naka-wheelchair? Yun ang may-ari ng pera? Foreigner eh. Ay, sus, Mario Josep. Mukhang yung OTS personnel, mukhang bata mabait, pa. Mukhang mabait naman eh. Mukhang mabait. At may, ano ba yun, may mga itim sa mata nila? Pinaglalagyan, baka meron silang pinapanood. Hindi, para hindi makilala. Parang, tama, kasi si Batman, ano lang si Robin din. Si Robin, ay tinakpan lang yung mata, hindi na makilala. Talaga. Si Arrow. Sino? Si Arrow. Si Arrow, yun sa series. Sa series, diba? Ba't nga bang hindi na nila makilala, tinakpan lang ang mata? Ako nga, naka-face mask na, kikilala pa rin. Si Greg dito. Si Greg, parang si Robin yan. Tinakpan lang ang mata, hindi na makilala. So ito huy $300 na nilunok. Ayan sa mga nanonood sa atin sa DZRH Teleradyo, makikita ho ninyo ang picture ng babae habang subo-subo. Merong subo-subong papel. Mismong ang supervisor pa daw nito ang umano'y nag-utos para lunukin ang US dollar bills. At nagbigay pa ng tubig. Aba. Para madaling malunok ang perang papel. Masyado naman ang pagkagipit nun, bakit? Hindi, siguro pinalunok para hindi na wala na ebidensya. Wala na ebidensya. Kasi kung lulunukin at kukunin niya pa rin yung pera, wala na yun, magkakalasog-lasog na yun. Kaya nga anong klase so yung pagpapalunok ay cover up na. Tangkang pag-cover up na para walang ebidensya. Pambihira Ibang klase ito. Samantala, nasa custody na. Ako na ba? Ikaw na. Nasa custody na ng OTS administrator ang security screener sa NAIA Terminal 1 habang ikinasa ang masusing investigasyon sa insidente at inaalam kung sino-sino pa ang kasabwat nito sa nasabing modus. Ay, nako. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo. Urado ka. 2 por 2. Ang
hi. Maganda morning. Lamig. Gano'n, lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Nabalitaan nyo na ba itong panibagong kahindik-hindik? Kung kahapon ay meron tayong balitang kahindik-hindik. Yan. Tungkol dun sa isang kulto dyan sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Tama ba, kumbachero? Socorro, yan. Surigao del Norte. Yes. Nasabi nga nung nakausap nating tagapagsalita, kahindik-hindik na pangyayari. Ito, isa ring kahindik-hindik itong nangyari nga ito sa airport. Yan. At isang matinding kahihiyan na naman at siguradong mababandera na naman ang Pilipinas sa buong mundo. Hindi ho dahil doon sa pangungupit. Hindi ho dahil sa pagnanakaw. Yun parang sanay na yung iba doon sanay na yun. Nangyayari yun. Balita, Oo, karaniwan na yun. Pero yung lunukin mo yung pera, doon ho tayo malalagay sa international news. Oo. Yun ang tinatawag ho sa na one of the news elements of news as oddity. Oddity. What is oddity? Oddity is addition. Odd, that is odd. Hindi ho ADD ha. Odd. OODD. Kundi kakaiba. Di ba? Lagi nga example ni Sherwin. Si Sherwin Alvaro. Lagi nga nagkukwento yan sa mga bata na sabi niya kapag gusto niyong maging broadcaster, reporter, ang dapat ay ganitong ginagawa nyo. Ang lagi niya example, kapag ang bata ay kinagat ng aso, hindi odd yun. Bakit hindi balita yun? Ang aso talaga nangangagat ng bata. Karaniwan di ba? Laging ang aso galit sa bata talaga Pero kapag yung bata ang nangagat ng aso, ayun ang balita. That is kakaiba. Yun ho ang kakaiba dito. Yung paglunok ng pera, hindi barya ha. Grabe. Oo, iniisip ko nung una barya barya yung nilunok. Hindi pala. Dollar po. Dollar. And meron din kasing mga dollar coins. So, dollar na 300 US dollar bills. So tatlong tigwa 100 kaya yon. Malamang. Nako. Kasi kung tigwa $1 yun, marami makapal-kapal yung titirahin. Makapal yun. Kahit na nga tig $50 lang, makapal na yun. Time is 6 na yun. Ayan talagang nakabilot Matindi. Tapos may tao sa likod niya, yun ba yung officer niya? Hindi, itong nasa harap niya yata yung nasa gilid niya yung officer niya merong nasa likod na babae. Ayun Hindi, kasi mukhang pasero yung kumbatsero Hindi naka-uniform oo nga, pero may ID kasi May parang may Pakita mo nga uli yung babaeng nasa likod. Pasahero nga daw. Kumbatsero, parang may bag. Ito raw po'y nangyari noong September 8 gabi sa final screening x-ray ng NAIA Terminal 1 sa departure. Si Mr. Kai, ano si Mr. Korean? Phil Chinese? Phil Chinese. Siya itong naka-wheelchair. Yung nasa picture. Iba pa yan. Napadaan lang ako. Nasama pa ako sa kwentuhan. Nasama pa sa picture kasi. Nako. Yan ho ang maglalagay sa atin. Sigurado sa CNN. Malamang. Sa BBC. Doon kaya sa Al Jazeera malagay tayo. Mamalagay tayo niyan. Isipin yung mga kababayan. Nako. Inuulit po natin yung mga nawawala, mga napupulot, nauumit sa mga airport. Hindi lamang po sa Pilipinas nangyayari yan. Nangyayari din ho yan sa mga maunlad ng bansa sa Europe, di ba? Balitang-balita ang kapag napunta ron aagawan ka ng pera, aagawan ka ng wallet, aagawan ka ng bag. Sa Paris lang. Maski doon sa kanilang airport nangyayari yan. Pero dito sa atin, sa Pilipinas, ang kakaiba rito, ayan. Ayan, nako. Nagle-level up na. Nagle-level up ang mga
kawatan dyan sa airport. Pero ako, kumbatsero'y, manghang-mangha ako sa lakas ng loob ng iba nating kababayan na nasa posisyon ganyan. Hindi ba, alam naman nilang CCTV is everywhere. Kaya nga. Nakatingin sa iyo ang marami. Ilang beses na ang may nasibak dyan. Hindi lang kaya nasibak, nalagay pa sa kahihiyan. Nabilad sa kahihiyan. Pero yung may mangyari pa ulit, may gumawa pa rin. Ay, ganun ba kagipit ang mga tao dyan sa airport? O meron lang talagang nadadali ng tukso? Tukso! Layuan mo ako. Ang mga kumbatsero ng bayan katunying Jerry Dos. Mamaya may follow-up po tayo dyan sa kulto. Dyan sa Surigao del Norte na napakaraming bata ang inabuso at ipinakasal sa mga hindi nila gusto, mga bata, mga minor de edad. At ang problema, kahapon nga pinapakinggan ko si Lakay Deo tsaka si Teya. Ang sabi ni Teya, may free taste. May free taste, yun nga yung parang ganun ang dating. Pinapa-free taste muna. Sama Yung bata, bata yun. Bata 12 anyos po, mga kababayan, bago daw po pwersahang ipakasal sa kanyang groom, tinitikman muna ni Supremo, ano pangalan? Ni Senyor Aguila. Ang bihira. Ang tindi no. Natitong si Senyor Aguila, ang dami hong picture na kasama ang mga matataas na opisyal natin. Naipakita mo na ba yun, Mother? Yung mga picture niya? Oo, si Senator Bongo nagsalita nga nagsalita na kaya may picture siya. Gano'n naman talaga sa mga opisina ng gobyerno. Kahit tayo nga lalayo pa ba tayo kung tayo nga dahil lang sa pogi tayo, may mga nagpapa-picture sa atin. Ayusin mo yung kwelyo mo ganyan. Diba? Hindi ba yung bang bigla na alangan namang ipagtabo mo pag pumunta sa iyo? Nangyayari ho yun. Kaya kahit na ipakita natin yun Mother, yung mga picture na yun, kahit pakita natin yun, walang kabuluhan yun. Pinapakita lang natin na siya ay malaya. Malaya at parang walang ginagawang kalokohan sa buhay. Kung saan nakakapunta, nakakapagliwaliw, nakakapunta sa mga opisina ng gobyerno, nakakapagpa-picture. Yan. Kay Senator Bongo, may nakita pa ako kay Senator Bong Revilla. Meron din, kumbatsero. Si Secretary Benhur Abalos, meron din silang picture. Ibig sabihin, may ano siya, kumbaga may access, may resources para makapunta sa mga opisina ng pamahalaan natin. At malamang ginagamit niya yung mga picture na yan. Sasabihin na, ito kasama ko si ganito. Kilala ko yan. Ganun kami yan. Ganun, di ba? Ganun kami yan. Kaya ikaw, bata, halika na. Halika na, bata. Gusto mo ba madikit dito sa picture? Yun, maaaring ganun na nangyayari yan. Ay, nako. Kaya mamaya may follow-up po tayo dyan. At may mga kaso na pala talaga, tinutukan pala yan kumbatsero ng NBI. Pero napakatahimik naman nila. Biruin mo, April pa nung sinimulan ng investigasyon dyan, kung hindi pa sumigaw si Senator Risa Ontiveros, hindi malalantad ng husto yan. Oo nga Dahil dapat tayo dito, kung sino mga makabalita, makarinig ka ganyan, nagsisisigaw. Talaga. Lalo na kung ikaw ay taga-gobyerno, dapat nagwawala ka na. Dapat, ito ang dapat pinopropagate. Ito dapat pinopropagate, hindi yung away ng magkapitbahay, away ng mag-asawa. Hindi lang yun. Pambira. Tulad nito kong batsero, ano sabi ni Secretary Boying Rimulya? As early as June pala, may final na silang kaso. May final na silang kaso, tapos tahimik na tahimik kayo. Wala tayo naririnig. Pambira naman. At kung yan ay ibinalita kaagad kung batsero, na-warningan na kaagad, pati yung mga potensyal na maging ma-recruit na member yan dyan sa Surigao del Surigao del Norte sa Socorro. Dapat to ay isinisigaw yan. Tulad nito, dyan sa Caloocan, meron na namang pastor, inakusahan daw ng rape. Pambihirang pati. Lumanda ka, pastor! Pastor, lumanda. Tapos may isang pare, tinanggal sa pagkapare. Dahil sa rape.
Oh, yan, tingnan nyo na. Sino ang nagtanggal sa kanya? Yung Papa sa Roma. Papa sa Roma pa mismo. Papa sa Roma mismo. Nako, kaya yun, mag-iingat-ingat ho tayo. Hindi basta't nagpapakilalang siya ay religious leader o maka-Diyos, dapat nakagad na paniwalaan. Jerry Baha at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Oras po natin. Achi, Mr. Jelom Tang, Lakyam Chaplak Hun, 6:16 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time check is Aasahan ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, 20 ng Setyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Philippine Air Force tumanggap ng bagong spy plane mula sa Amerika. Pangarap na 20 pesos kada kilong bigas, posible pa rin ayon sa Pangulong Marcos. Pamamahagi ni Pangulong BBM ng smuggled to hoarded rice, mabisang panlaban sa mga smugglers. Employer ng kasambahay na milaltrato, kinulong sa Senado. Mga korap na pulis na sumisira sa magandang imahe ng PNP, binalaan ng Pangulo. Pastor na inakusahan ng rape, inaresto sa Caloocan. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Alas 6:23 ang ating oras. Sa atin munang ACS Good News. Natanggap ng Philippine Air Force ang bagong air asset mula sa Amerika. Pinangunahan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pagtanggap ng brand new Cessna 208B Grand Caravan EX-ISR aircraft sa Clark Air Base sa Pampanga. Ang nasabing spy plane, spy plane pala yun, ay ipinagkaloob ng Amerika sa pamamagitan ng military grant programs na may layuning palakasin. Kala ko layo na 200 kilometers per hour. May layuning palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa paglaban sa terorismo. Kaya nitong magbigay ng live data at air-to-ground information streaming at kayang magsakay ng 8 hanggang 9 na tao. Aba! Tingnan mo nga naman, kasama na ang piloto. Ito kaya may missile? May missile kaya ere? May missile ba yan? Nag-ooperate ito na hanggang sa 912 nautical miles at kayang manatili sa himpapawid ng hanggang 5 oras. Aba? Matagal, nakalilipad, Alas 6:24 ang oras ngayon. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Umaasa pa rin ang Pangulong Bongbong Marcos na mapapababa pa rin ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo tulad ng kanyang pangarap at pangako noong nangangampanya. Ayon sa Pangulo, meron pa ring pag-asang matupad ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa sandaling umayos ang produksyon at hindi maapektuhan ng mga darating na bagyo ang pananim ng mga magsasaka. Samantala, pinuri ng isang kongresista ang hakbang ng Pangulong Bongbong Marcos na ipamahagi sa mahihirap ang mga nakumpiskang smuggled na bigas. Ayon kay Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito, ang desisyon ng Pangulo na ipamigay ang mga bigas na ito ay pinakamabisang panlaban sa smuggling.
Ito ho'y yung mga unahong nasamsam ng Bureau of Customs ay ipinamigay ho dyan sa mga 4-piece beneficiaries sa Tungawan, Zamboanga. Sa Zamboanga, Sibugay. Ano? Yun. Ayos! Actually, yung ang mungkahi nga natin, ibenta sa Kadiwa. Sa Kadiwa. Para sa dami nun. Bibilin pa rin. Bibilin pa rin. Pero mas maganda to. Pangulo. Mas maganda tong ginawa ng Pangulo. Ipinamigay. Oo. Meron pa niyan. Ito yung kokonti pa lang. Yan yung 40,000 bags lang yata. Meron pang mas marami yung nagkakahalaga ng 400 million. Dito sa Maynila. Oo. Tapos Mr. President. Tapos doon sa ang tawag doon? Sa Bulacan. Ano nababalita doon? Ay iniimbestigahan pa raw kumpatsero. Mr. President, marami nang nag-aabang na taga Parola Compound. Oo. Diyan sa bigas na yan. Nagtatakam na ang mga taga Parola sa inyong ipamimigay na bigas. Alas 6:26 ang oras ngayon na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agriin kayo, gising na. Kulong sa Senado ang amo ng minaltratong kasambahay na si LV Vergara matapos siyang i-contempt dahil sa pagsisinungaling. Nako, ayan na. Naghain ng motion si Senator Jingo Estrada laban kay Ginang Franz Ruiz upang ikulong sa Senado at sinigundahan naman ito ni Senator Bato de la Rosa. Nainis ang mga senador kay Ruiz dahil pilit niyang itinatanggi ang pambubugbog kay Nanay LV. Alas 6:27 ang ating oras. Mahupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Binalaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pulis na dumudungis sa reputasyon ng pambansang pulisya. Sinabi ng Pangulo na walang puwang sa gobyerno ang mga parak na nagbibigay bahid sa PNP at inilalagay sa alanganin ng kaligtasan ng publiko. Ginawa ng Pangulong pahayag sa kanyang talumpati sa oath-taking ng 57 promoted star rank police officers sa palasyo. Be no room for leniency for those who engage in acts that tarnish the reputation of our police and jeopardize the safety of our people. So to our new officers here, I urge you to keep your integrity at all times and remain steadfast in your commitment to public service amidst the many challenges faced by your institutions. Hindi madali ang trabaho ng pulis. Napakahirap talaga kung iisipin natin. Ngunit ang tinitignan ng ating mga kababayan kapag tinitignan nila ang ating mga kapulisan ay nandiyan kayo at kayo ay tumutulong at nakakatiyak sila na ang kanilang seguridad ay inyong binabantayan. Tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:28 na ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Isang pastor ang inaresto matapos umanong halayin at molestyahin ang isang minor de edad na miyembro ng kanilang simbahan sa Caloocan City. Todo tanggi naman si Pastor. Humanda ka, Pastor! Pastor! Humanda ka, Pastor! Si Pastor Michael Moreno nang arestuhin ito sa kanyang bahay sa bisa ng arrest warrant para sa mga kasong rape at acts of lasciviousness. Ayun, oh. Batay sa record ng kaso, naganap ang pangahalay ng pastor. Humanda ka, Pastor! Sa biktima. Noon ay 15 years old pa lang noong 2019. Ang tagal na pala, ano? Oo. 2019 pa yung 2019, pangyayari. 15 anyos yung bata, yung batang biktima, kumbatsero. Pero ngayon lang nagreklamo? Hindi, may warrant of arrest na to. Malamang mahaba-haba na rin ang prosesong dinaanan nito. Pero 2019, tas ngayon lang nagka-arrest warrant. Medyo mabagal, ano? Or baka, kumbatsero, 15 anyos siya noong 2019, nasundan pa kasi marami kaso eh. May rape na, may acts of lasciviousness pa. Nako. Anong relihiyon daw ang kinakatawan niyan? Walang binanggit kumbatsero eh. Sa ulat ni Mother. Sa bagay, bigyan din natin ng kasi meron ding mga ganyan, mga ilang tulad ng isang lumapit sa akin, isang pastor din. Pero inakusahan ng acts of lasciviousness. Yung pastor dahil may ibang motibo naman. Iba naman yun. Iba naman yun. Naman doon sa lupa na medyo kaya, mahaba naman. Hindi dahil sa may nagreklamo
Yun na yun. Yun na yun. Na si Pastor talagang May sangkot sala. na. Oo. May sala na sa krimen. O sa pangyayari. Susunod! Tito Boy! May follow-up po tayo doon. Naku, ito pang isang tinututukan natin. Yung dalawang dalaga na nawala dyan sa Bataan. Dalawang environmentalist. Oo. At nang matagpuan ay masayang-masayang iniharap ng AFP sa isang press conference. At sinabing ito raw ho'y mga sumuko at nagsasabing sila'y meron lang pinuntahan. Nung magsalita ho yung dalawang bata, dalawang babae, dalawang dalaga. Dalindali. Nako po, inang. Sinabi ho na sila daw ay dinukot ng militar. Nako. Habang ipinipress ko ng militar. Nako. Aray ko po, Patay ka inang. dyan. At meron ho tayong update dyan sa pinagkakaabalahang 2024 national budget na pinagsusumikapang maipasa ng mababang kapulungan ng Kongreso. Lahat ng yan sa pagbabalik ng ACS Balita. alas 6:31 ang ating oras. Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Hi! Maganda morning. Anong araw ba today, kumbachero? Today and every day is Smart Dishwashing Day. Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty ang linis dahil may double tanggaling formula. Tanggal sebo, tanggal bakterya pa. San ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa kaldero, sa plato at plastic, linis, fantastic. Kaya number 1 ng Smart Dishwashing Paste, A product of ACS Manufacturing Corporation. ACS Balita. Alas 6:37 ang ating oras. Antabayanan nyo po, may makakausap po tayo. Isa sa naging miyembro ng tinatawag ngayong kulto. Nagsimula bilang isang civic organization dyan sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte, na na-convert into a cult. Yan. At samot-sari ng pang-aabuso ang ginawa ng mga leader. At matindi itong makakausap natin, kumbachero, kasi sila mismo yung naging miyembro. Naging miyembro, naka-experience at nakakita ng buong pangyayari. At yung isang kapamilya nila ay kasama dun sa pinwersang ipakasal, yung fixed marriage. Kahit na minor de edad pa. Ito ba Sherwin yung ipinapakita natin? Siya ba yung leader na sinasabi? Ito. Aba, siya pala yan. Yan si ano yun, Jay Renz ang Jay Renz. Na ayun may mga picture may mga sa picture siya sa mga nakapunta sa yan, may mga kasamang senador at kongresista ba 'yon? Ayan, ito yung picture niya kay Senator Bongo. Ayan, Saan pa? Alin pa? Ito kay General Karamat. General Karamat pa yun, si IDG. Si IDG, ayan, si Senator Bong Revilla, nakikita ko dyan. Tapos may mga kasama sila. May picture din with the secretary, di ba? Benhur Abalos. Kumbaga, makakon siya, marami nakaka-access din. May access siya. Sa mga photo op. Pero inuulit po natin, hindi dahil sa siya may picture, kasama si Senador na ganito, si Secretary ganito, supporter niya na yon at pinuprotektahan siya nun. Inuulit natin yung mga pagpapapicture na ganyan, nangyayari ho yan sa lahat. Normal yan, lalo na sa isang public official. Meron yung picture merong lumalaganap na picture wala ka namang hawak-hawak nalalagyan ng hawak sa galing ngayon ng mga nag-e-edit ng mga pictures. Antabayan nyo po, makakausap natin ang isa sa mga biktima. Alas 6:39 ang ating oras. ACS Balita. Number 1. Naglipa na ang mga papaya soups. Napansin nyo ba mga girls and guys? Portos sa DZRH. Alas 6:42 ang ating oras. Kasama ho natin sa telepono si Mrs. Lovely Savandal, isa po sa mga naging miyembro o sabihin natin naging biktima
ng tinatawag ni Senator Risa Ontiveros na isang kulto. Yan po sa bayan ng Socorro sa Surigao del Norte. Yan. Mama Lovely, magandang umaga po. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga din po. Apo. Nanay Lovely, ilan po kayong miyembro ng pamilya? Ilan po kayo sa pamilya? Ano po? 5 po kami magkakapatid po. Pumunta doon. 5 magkakapatid. Pero kayo po, ilan po ang anak ninyo? 3 po. Yung ano po, yung pangatlo ko po is doon ko po ipinanganak. Kasi may ano po kami itinayo doong hospital po, sa Senyor Aguila. Opo, okay. So, kailan pa kayo naging miyembro ng organisasyon, yung bayanihan, yung kapihan? Since birth po. Kailan po? Since birth po. Since birth? Since birth. Matagal na. Okay. Tama, dahil matagal na nga pala itong grupong ito. Nabanggit ni Sangko, no? Oo. Okay, pero sa simula po, ito ba talaga ay religious organization, Nanay Lovely? Opo. Nung maging miyembro na kayo, ay ito'y isa ng relihiyon? Yes po. Ano po? IFI po kami. Under IFI po. Na religion. Under IFI? Opo. Iglesia po. Independiente. Iglesia Independent Church, ganon? Yes po. Iglesia Filipina Independencia, ganon? Yes po. Ayun, IFI. IFI. Under ng IFI yung bayanihan? Yung bayanihan. Yes po. Okay. Sabi nyo since birth miyembro kayo, pero kailan kayo napunta dun sa lugar na yon, sa kapihan? Ano po, noong February 8 po, 2019, nung lumindol po na malakas po. Okay. Yung Sagao. Doon na kayo nanirahan mula nun? Opo, ang sabi po is pupunta na kami kasi end of the world na po. Dahil end of the world na daw po. Opo. Kaya umakyat kayo sa bundok. Opo. Lahat po kami. Opo. Iniwan nyo ang mga kabuhayan nyo, pati trabaho? Yes po. Yes po, mga trabaho namin iniwan. Pati yung parents ko po, head of office po ng LGU, nag-resign po siya. Oo. Nag-resign sa trabaho sa gobyerno? Yes po, yung mother ko. Dahil ang sabi sa inyo ng leader ng grupo ay end of the world na? Yes po. Oo. Kayo po, ano pong hanap buhay ninyo na iniwanan ninyo? Job order po ako. Job order sa LGU din po. Sa LGU. Sa LGU din po. Sa Socorro. Matagal na din po. Yes po, matagal na din po. Okay. Ano pong mga nasaksihan at na-experience ninyo sa buong panahong andun kayo sa kapihan? Yung nagsimula po kaming mag-training, doon po nagsimula yung hirap po namin doon. Military training po. Yung naging po, umpisa po yun. Noong September 16 po, 2019, nag-umpisa po yung training. Pero, yun po yung formal na training po. Before kami nagsimula lahat, is nag-blood compact po kami. Blood compact? Para saan daw ho yung blood compact? Ano po, yun po napapatunayan na blood soldier po, kasama ka blood soldier. Okay. Sa yung military training, bakit para saan daw po yung military training? Nagmamarcha-marcha kayo, Opo, nagsa-silence drill po. Para daw saan yun? Bakit kailangan kayong mag-military training? Kasi po daw, dadating ko po yung World War III, tapos puntahan kami dito. Ganun po. For defense lang po daw. Mga masamang tao, ganun. Marami po kayo na nag-training dyan? Lahat po. Lahat kayo? Bata? Po, bata po. Yung anak ko po na 7 years old, nag-umpisa na po siya mag-training. By the way, yung anak niyo po 3 kanyo, no? Ilan taon po yung mga anak ninyo at babae, lalaki po ba? Nung pumunta po kami ng kapihan, 7 years old po yung lalaki, tapos 2 years old yung babae. Ngayon po, 11 years old na yung anak ko, kasi babae is 5 years old po. Yung lalaki na pinanganak ko sa kapihan is 3 years
4 years old po. 4 years old na ngayon. Yung mister ninyo, kasama nyo rin? Opo, kasama. Kapalit siya sa nung nag-training. Kaya po, ang hirap nung, pasensya na po. Parang, kaya po mahirap. Kasi pasensya lang. Opo, Okay lang po. naiintindihan po namin. Matinding hirap po ang inabot ninyo. Opo, kasi buntis po ako doon. Kasi ako lang po naiiwan sa bahay. Kasi yung anak ko, yung oldest son ko po is nagbabarak na po kasi. Titus po yung tawag sa kanila, yung mga bata pa lang po, yung maliliit. Tapos Pitus. yung Titus. May kanso po kami doon. Oo. Tapos? Tapos yung husband ko po is nag-training din. Biyong po siya noon. Tapos lang po sila pwedeng makita namin sa Friday po, pag mag-flag retreat na po kami kasi may flag racing at may flag retreat kami. Nakahiwalay. Nakahiwalay ang mister niyo. Mga lalaki, nakahiwalay. Nakabarak po kasi sila kasi may duty sila sa school. Okay. Yun? May mga pagkain naman kayo? May pagkain sa inyo doon? Supplyan naman kayo? Wala po. Sariling diskarte lang po. Ganun? Yung anak ko, yes po. Kaya yung anak ko, umuwi siya ng sa barak. Hindi siya nagsasabi sa kanilang leader na uuwi siya kasi Gugutom. yes po. Sa atin, concern sa atin kasi bago lang akong kapanganak tapos wala kaming bigas, lang po. Talbos ng kamuti, gano'n lang po. Pero Nanay Lovely, kayo ba pinipigilang umalis? Ayaw kayong paalisin? O pwede ba kayong umalis doon sa buong panahon na yun na nandun kayo? Hindi po. Kasi yun, kung kapag mag-meeting kami, sinabihan kami ni Sr. Aguila na itong kausa natin is parang, rebelde daw. Kapag may lalabas at magsasalita, patay. Ganun po. Ganun. Pinagbantaan pala kayo. So, against their will. Okay. Okay, Nanay Lovely, ang binabanggit ho ay may mga batang inabuso daw po dyan sa kapihan. Totoo po ba yon? Totoo po. Kasama po yung kapatid ko na babae. Ilan taon po yung kapatid ninyo? Maraming 13 po siya yung pinasal siya doon ni Sr. Aguila. Nandun po ako nung pinasal siya. Pinilit na ipakasal? Pinilit ipakasal? Opo. Iyak siya ng iyak. 1 month po hindi niya binigay sa lalaki yung pagkababae niya kasi ayuda po niya. Hindi niya matanggap. Pero sinabihan ng parents ko na ibigay mo na kasi yun ang utos. Palagi siyang pinapatawag din Sr. Aguila. Pinapagalitan kasi hindi niya tinutupad yung tungkulin na isip asawa niya yung tanong lalaki na ibigay sa kanya ni Sr. Aguila. Ate Lovely, ilang taon nga uli kapatid nyo? 13 ba? 13? Maraming 13 po. Kasi December po siya ikinasal. Tapos ang birthday niya is December 18. Oo. So parang 12 lang siya nun. 12 lang siya nung ikasal siya? Opo. Tapos yung pong lalaki na na mapapangasawa niya, ilang taon po yon? 13 years old po. 13 bata din? Rin. Yes po. Tapos po, paano po ang pagkakasal? Sino po nagkakasal? Ano pong seremonya? Si Sr. Aguila po, wala po kaming alam kung nung ikinasal na siya kasi pinatawag lang sila lahat mga single po, mga babae at lalaki, pinapatawag sila ni Sr. Aguila lahat. Tapos doon na po sila binibigyan ang mga babae ng mga kapartner nila po. Tapos pag-uwi nila po, may dala na silang partner. Mag-asawa na? Gano'n na po. Tapos pagkagabi na po, yun na, pinapatawag na yung parents, ginagawa na yung seremonya po. May mga aligasyon na Ate Lovely na tinitikman muna bago ipakasal. Ibig sabihin merong inaabuso muna ng leader yung babaeng ipapakasal niya do sa lalaki. Totoo ho ba 'yon? Opo. Kasama po siya namin ngayon. Paano ninyo nalaman na may ganon? Nung doon pa po ako sa kapihan, hindi po namin alam yun kasi malayo pong bahay ni Sr. Aguila sa amin. So, hindi namin alam kung mga galawan din nila sa kapihan po ni Sr. Aguila. So yung pagbaba ko po, tapos yung tumayo kami, yung gusto na namin makuha yung hostesya na nangyari sa amin.
ano po, itong babae, bago lang po bumaba sa kapihan, tapos sumali siya sa amin. Doon po niya itinalaysay yung nangyari sa kanya. Iyak po siya, nag-iyak. Buong katawan niya is nagsisisyo na kasi parang natuma talaga siya. Iyak siya ng iyak. So, doon namin nalaman lahat ng mga detalye na nangyayari doon. Ilang mga kahindik-hindik na mga nangyayari na yung mga civilian dyan sa kapihan, hindi din nila alam. Katulad namin. Ilan ho yun yung sa natatandaan ninyo sa mga nagsalita na, sa mga nagbigay na ng testimonya, ilan ho yung inabuso dumaan sa kamay ni Senyor Aguila bago ipinakasal? Sabi po niya, yung witness, hindi lang siya yung nandun nakatira sa bahay ni Senyor Aguila, marami po sila. Talagang itinira doon sa bahay niya? Yes po. Mario, paano? Pero yung pong inyong kapatid, pati po ba siya ay inabuso ng leader? Hindi po. Hindi po siya pinatira doon. Hindi siya pinatira? Hindi po siya pinatira doon. Pinapatawag lang po siya ni Senyor Aguila, pinapagalitan kasi hindi pa niya binibigay yung pagkababae niya. Yun lang po. Binigyan siya ng gamot. Sabi ng pang paobra daw po, pang kataas ng libido para mabigay na niya. Pambihira, hindi naman alam ko. Hindi naman alam kung ano yung tablitas. Po? Parang pong tablitas po. Teka muna, pagkatapos po nun, ay sumama na ho yung inyong kapatid dun sa kasing edad din niya, o mas matanda lang ng konti sa kanya, na napangasawa niya? Nagsama na sila? Opo. Kumusta po yung kapatid niyo ngayon? Nag-miscarriage po siya ng 2 beses po. Nabuntes pero nalaglag? Ito, 2 beses po. Isip-isipin ito. Kung totoo ito kung batsero, sobrang sobrang kahindik-hindik nga. Tama ito si Sangko. Ate Lovelace, nasaan na kayo ngayon? Kayo ba'y nakaalis na dun sa, at ang buong pamilya nyo ba'y nakaalis na dun sa kapihan? Umalis po kami, noong 2022, hinabol po kami kasi tumakas lang po kami ng madaling araw. Madaling araw po. Alas 10 po na madaling araw po kami tumakas. Pero hinabol kayo? Muntik na po nahuli yung anak kong lalaki po. Okay. Talagang hinabol kayo. Saan kayo nakarating? May mga dalang yung mga umabot sa May mga baril? May mga armas? Tapos may mahahaba kong sundang din po. May mga itak. May mga itak. Yes po. So doon nung nagte-training kayo, anong mga armas na nakikita ninyo doon? May mga mahahabang baril ba? Lahat po mahabang baril din po. Kasi kami doon, nag-show kami noon ng close quarter battle po. Doon po. Talagang magandang tinuruan pala kayo, Okay. Tapos magna-night movement po sila. Yung kapatid ko po na lalaki is kasali po sa Private Aguila kay Private Soldier po, Light Soldier ni Senyor Aguila. Bumaba na din po, kasama ko ngayon. Ginawa ng private army, Okay. Yung kapatid ko po. Saan, so kayo'y nasa bayan na ngayon, naninirahan? Yes po. May kumukup po ba sa inyo? Kayo ba'y tinutulungan ng munisipyo, ganon? Opo, simula po nang bumaba kami, wala na po kasing matirahan. Kasi po, yung bahay po namin ibininta kasi po yung utos ng Aguila. Tapos yung yung pinagbentahan? Yung po pinagbentahan ng pera namin 40%, 60% binibigay namin ng Senyor Aguila. Ay, Mario Joseph, Nakapanlumo. Talaga. Kahindik-hindik talaga. Opo, go ahead po. Kaya nung bumaba kami, wala na kaming matirahan, wala po talaga. Kaya yung mga kong membro sa kapihan gustong bumaba, pero wala pong matirahan. Yung pong mga magulang ninyo, saka yung iba pang mga kapatid ninyo, nakatakas din ba sila? Wala po. Hindi po sila nakatakas. Andun pa sila?
Opo, natatakot yung kapatid kong babaeng bumaba kasi mahigpit po doon. Kapag bababa ka, dapat matapang, kaya dapat naka-ready na lahat yung plano mo. Meron na bang nagtangkang tumakas na hindi nakatakas? Napatay? Wala pa po akong naririnig. Wala naman. Pero marami na rin na nakatakas. May nakita akong lalaki doon na binugbog nila ng private army ni Senyor Aguila. Oo, so marami-rami na rin palang nakatakas. Marami pang natira doon kaya, Ate Lovely? Marami po sila. Mga tansya nyo mga gano'ng karami? 3,000 po. 3,000? Yes, mahigit po sila. Marami po dong minors na ikinasal at nagkaanak na din po. Grabe. Na nandun pa po. Ate Lovely, kayo po ba'y, sabi nyo, nag-job order kayo sa munisipyo, kayo po ba'y nakapag-aral? Yes po, graduate po ako. Bachelor Elementary po. Bachelor of Elementary Education? Elementary. Yes, so teacher po. Dapat? Teacher po, may lisensya po kayo? Nakapag-let po kayo? Yung licensure exam? Yun dapat yun po yung 2019 mag-exam kami tapos pinigilan kami Pinigilan kayo? Kasi hindi na po daw magagamit namin. End of the world na. Opo. Kaya ko po tinanong yung inyo pong kung kayo po ay nakapag-aral, nung po bang kayo hinihila o inihikayat na nitong taong ito na iwanan nyo na yung bahay nyo, ibenta nyo na yung property nyo, iwanan yung trabaho nyo, dahil end of the world na tapos bigla hindi ano po yan, hindi ba kayo nag-isip na ano ba tong ginagawa namin na to, hindi ba kayo nagdalawang isip man lang? Nagdalawang isip po, tapos yung influence po ng parents namin kasi yung father at mother ko po is paniwalang-paniwala, tapos kapag mag-action po nabababa na at hindi ka na mananiwala, yung parents mo po ay parang mag-acting po na hihimatayin, tapos iiyakan ka, iiyakan ka. Yun po yung nangyari ng kapatid ko po na lalaki, yung nakakatandang kapatid ko po na lalaki. Ano po siya, legally married po siya dito sa baba. Tapos iniwan niya po yung pamilya niya, pumunta po siya sa kapihan, may 2 anak siya dito sa baba. Iniwan? Iyak ng iyak. Yes po, kinasal siya doon ulit ni Senyor Aguila kasi bumaba po siya, binalikan niya yung asawa niya at pamilya na nawala po siya sa kapya ng 1 week. Tapos yung parents ko po, iyak doon ni Senyor Aguila na gusto niya kukunin niya yung anak, yung kapatid ko na lalaki. So bumalik yung kapatid ko na lalaki. At doon, yung na-time nang po, ikinasal siya din ni Senyor Aguila, pinigyan ng bagong asawa. Yan po. Okay. Ate Lovely, binabanggit ho ay April pa nagsimula ang investigasyon dito. Ano hong update na? Ano ang naalaman yung naging proseso o progreso ng takbo ng kaso? Ang tagal po namin hinintay, parang wala pa pong nangyayari. So po, kaya po kami, sinasabi ko sa sarili ko, ganito ba po talaga ang hirap makuha ang justisya? Ang dami na po kasing, kapag magtatagal pa po kasi, madaming useless po life ng mga bata doon. Maghihirap po sila na maghihirap. Madaming maabuso po mga bata doon. Hindi ho ba kayo natatakot na pati hanggang dyan sa bayan puntahan kayo at gantihan kayo dahil kayo nagsalita? Natatakot po. Kaya nung bumaba ako, nagalit yung husband ko nung gusto kong kunin ko. Kasi nagsimula po ito nung gusto ng ama ko na bumaba kasi gusto niya magpa-opera. Tapos ayaw ng parents ko, tapos ito niya Aguila po, ayaw din niya po pababain kasi siya lang daw ang gagamot. Ang ending po, namatay yung father ko, namatay po doon. Yes po, at doon lang po din niya inilibing, hindi nila ito nakita sa amin. Kaya sinabi ko, gusto kong magkaroon ng justisya pagkamatay ng ama ko. Bakit ganun lang po yun nangyari? Ano po balita ninyo? Nasaan ngayon itong si Senyor Aguila? Naka-uwi na po daw. Galing dyan Manila. Galing dito sa Manila. Andyan na. Yes, ang balita nyo, andyan na ulit. Yes, andyan na po. Bukod kay Senyor Aguila, sino pang mga top lieutenants niya o mga leader niya na kasamahan niyang leader na nakilala nyo dyan? Dating board member po, Mamay Tugalanida. Dating provincial board member? Yes po. Babae?
ay naisip namin na siya po lang talaga ang kunot dulo. Kasi kapag may sakit siya, nagkasakit siya ng 2 buwan po, buong kapihan po walang nangyari na meeting po kasi nagkasakit siya. Oo. Hindi, teka, na-imagine ko lang, sabi niyo wala namang pagkain, hindi man kayo sinusupply ng pagkain, kanya-kanyang diskarte lang? Kailangan ka pong mag-diskarte. Nagtatanim po kami, tapos yung binibinta namin. Kailangan po namin bumaba ng patag, tapos once a month lang po kami pwedeng bumaba ng patag. Yun po ang role namin doon. May binanggit po sa report kahapon na ang isa sa mga tinuturo daw nitong si Senyor Aguila, kapag empleyado ng gobyerno ay hindi makakarating sa langit. Ano pa ba hindi raw maliligtas? Ano pa ba yung mga itinuturo diyan sa inyo? Yun po yung sabi niya, napatawag siya ng meeting sa amin. O lahat po ng empleyado itinatawag niya. Kaya po yung madre ko po nag-resign kasi interno po ang pupuntahan namin kapag hindi kami mag-resign kasi wala daw alagad ng Panginoon na may mahawak na pera. Ganun po. Opo. Okay. Nako. So sa ngayon ho, ang sinisigaw nyo ay hustisya. Medyo mabagal naman takbo. Ano hong gusto nyong mangyari dito kay Senyor Aguila? Makulong po. Yun lang gusto namin mangyari sa kanya. Saka yung po kasama ng mga leaders namin dun sa kapihan na nagpo-concentrate na yun po yung sa kanya nakandok po. Gusto namin siyang makulong. Maraming ginasak na buhay niya. Marami po talaga. Anak ko po, sir, grade 1 pa, 11 years old. Kung hindi pa po marunong magbasa. Ay kasama kami na 12 years old, hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Yung dahil po sa kanya. Nagkandalit sinitsi po buhay namin yung dahil sa kanya, sir. Marami ho talagang nawasak na buhay dahil dyan sa maling yung paniniwalang ganyan. Pero sabi nyo, since birth, miyembro kayo, ibig sabihin, mga magulang ninyo ang unang naging miyembro? Opo. Mga magulang po namin. Opo. Nay Lovely, tututukan ho namin ito at para maging mapabilis ang kaso. Totoo, tatama kayo. Napakabagal ng nagiging takbo ng hustisya. At in fairness, magaling ang abogado ni Senyor Aguila. Kayang-kayang ipa-inhibit yung fiscal dun. Ay, kaya nga. Alam ang gagawin. Alam nila ang gagawin. Last na lang na Nay Lovely, bago lang. Magaling bang magsalita itong si Senyor Aguila? Kung sweet talker ba siya? Kumbaga, convincing ba siya? Hindi po siya masyadong magaling mag-convince. Ito po si board member po, dating board member si Ma'am Sugalina. Siya po yung magaling mag-convince ng mga tao. Siya po talaga yung daldal kapag may meeting kami. Siya po yung nagpailalim ng mga sinasabi ni Senyor Aguila. Oo, pero ang nagpapatakbo ng organisasyon ay si Senyor Aguila. Opo, pero ang gumagawa ng role si Ma'am Sugalanita po. Okay. Nanay Lovely, maraming salamat. Mag-iingat po kayo at tututukan ho namin ito para makamit ang hustisya. Salamat po. Salamat po. Sana po. Salamat, sir. Opo. Si Lovely Sabandal, isa po sa miyembro nito hong kulto dyan sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ano ba kung batyero na imagine mo yung bata, 12 anyos, pinilit na makipagtalik. Wala talaga. Tapos nabuntis. Nabuntis. Pinapainom pa raw ng pampataas ng libido. Para makipagtalik. Siguro yung mga binebentang ngayon. Oo. Grabe, para yung bata po, yung kapatid niya, 2 beses na nalaglagan. Dahil nga sa hindi pa naman bata grabe ho ito. Kaya napakabagal ng nagiging takbo ng reaksyon ng gobyerno dito. Doon lang sa pagkakaroon ng mga armas, kumbatsero. Kapag nalaman ng mga otoridad na may armas pala dyan, yun, pwede nang gawan ng paraan doon pa lang sa pagkakaroon ng private army. Totoo. Tsaka pa lang isunod yung mga nangyayaring rape at kung ano-ano bang mga pag-abuso ron. Matindi ho ito. Antinding krimen po at nagpapatuloy na krimen ang nangyayari dyan.
At parang taling-tali ang kamay ng gobyerno sa napakabagal na pagkilos. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Nagatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 por 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, yung punto. Kapopoy, si Doc Helen Tan Cumbachero, nanonood daw siya ngayon. Ang tanong niya, saan ba yung kapihan story po? Sa ano po yan, sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Tinan nyo, ang daming hindi nakakaalam. Pero ang investigasyon nagsimula pa noong April. April pa, nagbuo na po ng task force itong mayor. At ang NBI, DOJ ay nakapag-file na ng kaso noong June. Pero tahimik tayo. Wala tayo. Sabi nga ho namin, dapat nagsusumigaw tayong lahat, lalo na ang mga taga-gobyerno. Doon mo tuloy makikita kung batyero, kaawa-awa lalo talaga yung mga nasa sulok ng bayan natin. Dito sa Metro Manila, may mabidyohan lang na isang tumpok na basura diyan Senate investigation yan. Senate investigation. Bakit may basura dito? Ayan. Pero ito, tingnan nyo na, kaya ramdam natin ho yung hinagpis ni Nanay Lovely sa napakabagal na takbo ng hustisya. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, 20 ng Setyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Buffer stock ng bigas sa mga bodega ng NFA pinadadagdagan sa harap ng banta ng El Nino. Seasonal fishing ban ikinakasana ng Pangulong Bongbong Marcos. Mahigit 13 milyong Pinoy inamin na sila'y mahirap sa second quarter ng taon. DOJ kinumpirma may ilang opisyal ng gobyerno sabit sa onion smuggling. Naku po! 6 na smuggler kinasuhan na. OTS o Office of the Transportation Security ikinasang investigasyon sa isang empleyado na lumunok ng $300 na perang papel. Ating pulis inaresto ng mahulihan ng 15 baril habang papasok sa Camp Crame. Wow! O baka naman isosoli. Baka miyembro ng kapihan yan. O baka. Baka taga-kapihan yan. Mariose. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:18 ang ating oras. Alas 7:23 ang ating oras. Target ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng sapat na supply ng bigas o dagdag na buffer stock sa mga bodega ng National Food Authority bilang paghahanda sa epekto ng El Nino phenomenon. Ito ay pinahayag ng Pangulo kasabay ng pamamahagi ng bigas sa mga mahihirap na pamilya sa Zamboanga City. Ang bigas ay bahagi ng 42,000 smuggled rice na nakumpiska sa isang bodega sa Zamboanga City. Dumaan tayo sa proseso dahil sa batas may proseso, kahit mahuli mo lang
Hindi naman pwede basta't kukunin lang ng gobyerno. Kailangan bigyan ng pagkakataon yung nagpasok na magpaliwanag kung anong papeles niya, ano yung authorization niya, bakit siya nagpasok, bakit patago ang kanilang pagpasok ng bigas. Kailangan mag-explain sila at binibigyan sila ng 15 days. O nabigyan na sila ng 15 days, wala silang maisagot, kaya't kinuha na ng gobyerno. Yun, si Pangulong Bongbong Marcos. Plano ng Pangulong Bongbong Marcos na magkasaan ng fishing ban upang masolusyonan ang overfishing sa bansa. Ayon sa Pangulo, may mga bahagi ng karagatan na hindi dapat pangisdaan dahil nagsisilbi ang mga itong itlugan o breeding grounds ng mga isda. Bumababa na niya ang dami ng mga nahuling isda sa bansa dahil sa nasisirang bahagi ng karagatan o sobrang pangingisda. Sinabi ng Pangulong Marcos na bahagi ng adhikain ng kanyang administrasyon na masiguro ang food security, kaya hindi lang supply ng bigas ang dapat tutukan kundi pati na rin ang pagkukunan ng ulam. Dumami ang mga Pilipino na nagsabing sila ay naghirap sa ikalawang quarter ng taon. Sa survey ng Okta Research, lumitaw na 50% o 13.2 million families ang self-rated poor mula April hanggang June. Batas ito kumpara sa 11.3 million families na naitala noong unang quarter ng taon. Kinasuhan na ng NBI ang 6 na individual na sabit sa smuggling at hoarding ng sibuyas noong isang taon. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla na damay sa mga kinasuhan ang ilang opisyal ng Department of Agriculture. Narinig mo ba yan, kumpatsero? Pero hindi ito pinangalanan ni Secretary. Ay, ganon. Hindi naman. Hindi tama. It's unfair. It's unfair. Dapat pangalanan nyo yung mga kinasuhan kinasuhan nyo. na. Kinasuhan naman na ng NBI sa DOJ. Ayon sa kalihim, dadagdagan pa nila ang mga inihaing kaso sa mga ito gaya ng economic sabotage. Ayaw pa ngang banggitin ni Secretary Remulla ang pangalan ng mga inasunto. Samantala, iniimbestigahan na ng Office for Transportation Security ang umano'y pagnanakaw ng pera ng Security Screening Officer sa NAIA Terminal 1. Ayon kay OTS Administrator Undersecretary Ma Oplaska. Ano ba yung Ma? Malay ko. Ma Oplaska. Mario ba yan? Mario? Natukoy na nila kung sino ang airport worker na ito na nagnakaw umano ng $300 sa wallet ng isang dayuhang pasahero. Sa CCTV footage, makikita ang babaeng security officer na nilunok ang dollar bill sa departure checkpoint. Mapapansin din na inabutan pa siya ng tubig ng kanyang supervisor upang malunok ang papel. Nagila pa rin po natin mga kababayan si OTS Administrator Ma Oplaska. Ano ba talaga buong pangalan ni Ma Oplaska? Anong buong pangalan? Ni General Oplaska. Mother, where is father? Anong buong pangalan ni Ma Oplaska? Mau. Hindi, yung totoong buong pangalan. Mau. Palayaw yan malay daw niya. malay mo din. Sige na nga. Okay na. Susungit ng mga tao dito. Masama siguro gising. 7:28 ng umaga, arestado ang isang lalaki na nagpakilalang dating pulis matapos mahulihan ng 15 armas sa loob ng kanyang sasakyan. Nakita po ang mga baril sa trunk ng minamaneho nitong Toyota Corolla Altis habang papasok ang sasakyan sa Gate 2 ng Camp Crame sa Quezon City. Kabilang sa nasamsam sa suspect ang 11 kalibre 45 pistola at 4 na shotgun na nakasilid sa kahon. Nasa custody na ng CIDG ang suspect para sa investigasyon na habang hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng pagpapasok niya ng armas sa loob ng Campo Crame. Kasalukuyang umiiral sa bansa ang COMELEC gun ban bilang paghahanda sa nalalapit na eleksyon sa Oktubre. Pero ang importante dyan yung dahilan ng pagdadala niya. At ba't niya ipapasok
papasok yan sa krami. Gun dealer ba yung may dala? Hindi na natin masabi kung pulis siguro yan. Pulis ba? Dating pulis ang pakilala. Dating pulis. Baka nga gun dealer. Malay mo naman, di ba? Saka alam naman niyang merong nag-check dyan sa Camp Crame. Hindi, tsaka may gun ban. May gun ban. Dealer man siya o hindi, mayroong gun ban. Di-deliver ko kay General to Paano biglang ganun? May papel ka ba? Tawagan niyo po si General. Ayun, ako. Samantala, kailangan ang maaprubahan sa pinakamabilis na panahon ang 2024 National Budget. Ito ay iginiit ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, na para sa 5.768 trillion national budget na niya ay nakatuon sa tatlong pangunahing programa ng Marcos administration. Sa kanyang sponsorship speech sa pagsisimula ng deliberasyon sa plenaryo para sa 2024 General Appropriations Bill, sinabi ni Congressman Co na ang budget ay binuo upang masuportahan ang post-pandemic recovery at mapangalagaan ang ekonomiya ng bansa. Ayon pa sa kongresista, pinondohan nila ang tatlong legacy projects ng Pangulo na kinabibilangan ng kalusugan, pabahay at pagkain. Legacy on specialty hospitals. Nais ng Pangulo na pangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino. Dahil dito, popondohan ng Kongreso ang mga legacy special hospitals tulad ng heart, kidney centers, at maging cancer. Bukod sa libreng pagpapagamot, hindi na kailangan pang bumiyahe ng malayo papuntang Manila ang ating mga kababayan para malapatan ng tama at di kalidad na lunas. Ang pangalawang legacy ay ang Legacy Housing for the Poor. Flagship program po ng Pangulo ang pabahay sa pamamagitan ng 2024 budget at sa mga susunod na taon. Si Congressman Elizalde Co ng Chairman ng House Committee on Appropriations. Lilipad pa South Korea ngayong araw si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte para dumalo sa Education Summit. Ayon sa OVP, inimbitahan ng Vice Presidente ng gobyerno ng Korea na dumalo sa Global Education and Innovation Summit sa Seoul at ito daw po ay magsisilbing keynote speaker sa summit. Susunod! Dito po! Ano nga ba nangyari? Yung dalawa bang aktivistang dalaga ay dinukot o sumuko? Nako. Ayan, mamaya mayroon tayong update dyan. At sino itong internet celebrity daw na sa isang press con ay inisnab ang mga media na gustong mag-interview sa kanya. Ito si Tita Morley. Nagdaramdam pag hindi na. Sino ba yan? Ba't hindi ko kilala yan? Baka naman lalo lang sumikat yan. Hindi, itong mga ganito, yung mga sumisikat kumbatsero, dapat nilang maintindihan na habang sila'y nandidiyan, na habang nasa yan, dapat lalo silang maging mapagpakumbaba. Ayun. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. Alas 7:32. This time check is brought to you by Muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Eto na ang NTF-ELCAC umamin na sila'y naisahan. Yun. Tungkol dito sa dalawang dalagang umano'y nawala ng itong dalawang aktivista. RH52, Edniel Parosa. Kami, Edniel! Jerry at Anthony, tinawag ng Armed Forces of the Philippines na bagong plot o diskarte na makakaliwang grupo ang nakabibiglang pagbaliktad ng dalawang environmental activists umanong nawala nitong entrada ng Setyembre. Sa pahayag na inilabas ng AFP spokesperson o si Colonel Medel Aguilar ngayon lamang umaga, inamin nitong may pagkamalalim ang napagplanuhan ito na umano'y makakaliwang kilusan matapos ipahiya ang NTF-ELCAC sa sarili nitong press conference.
Ikinalungkot ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ito ng biglaang pagkambyo kina Jed Tamano at Jonila Castro. Ayon sa NTF-ELCAC, pakiramdam nila ay pinalaydor ang ahensya dahil sa expose ni Tamano at Castro na pinilit lang umano silang pasukuhin at papirmahin ang sinumpaang salaysay ng militar. Ginawa ng dalawang aktivistang pahayag sa gitna mismo ng prosko ng ELCAC sa may Plaridel, Bulacan na para sana mabigyan ng linaw ang pahayag ng gobyernong lagbalik loob ang mga ito sa umula sa Kilusan. Nanindigan naman ng NTF-ELCAC sa posisyon ng 70th Infantry Battalion sa ilalim ni Lieutenant Colonel Ronel de la Cruz na sila ay sumundo o sila yung sumundo doon sa dalawa at tapos itawag ng kaibigan ng mga itong isang alias ate dahil sa may Guagua, Pampanga. Una nang itinanggi ng Orion Bataan Police na may nangyaring abduction sa dalawang babae nitong entrada ng buwan. Kahit aminado ang task force na sila ay naisahan, patunay umano itong press conference na mabuti ang layunin ng NTF-ELCAC para bigyang linaw ang nasabing kaso. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Barrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dalin-dali sila ng na. Sakit nun, ano? Ang sakit nun. Ang sakit nun, kumbatsero. Pwedeng may katotohanan yun, ano? Para lang ipahiya sila, ano? Oo, doon mo makikita na may problema tayo sa intelligence. Kunwari nawala, mga dinukot. Tapos yung pala, plano yun para ipahiya sila. Diba? Ang lalim. Sobrang lalim. Pero nakapag-ngingit-ngit yung ganyang mga plano, ano? Yung ganyang mga talagang matitiris mo no? Pagka ikaw yung isip-isipin mo, haharap kayo sa presscon. At magagaling siyempre magsalita itong mga batang to Tsaka lalo pa kung ikaw na isang opisyal ng militar na alalang-alala ka sa kalagayan ng mga bata na yun. Na baka kung sa ano nga ang nangyari sa kanila. Tapos si ganyan. Panginoon ko talaga naman. Nanang ko po. Baka gusto, kung wala lang siguro nakatutok na camera dun may nasampiga dun Ay nako. Kita mo yung video natin, by the way, that is courtesy of Congressman Ted Dicasino, former Congressman Ted. Nakita nyo? Ted Dicasino / Plaridel Public Information Office sa Plaridel, Bulacan. 7:41 na aresto ng mga pulis ang isang lalaki na nagbebenta ng pampalaglag via online sa Binondo, Maynila. Nahuli sa akto si Enrique Jose Bulda habang tinatanggap ang marked money mula sa in-order na abortion pills na misoprostol na nagkakahalaga ng 3,500 pesos. Yan ang isa ring negative sa online. Gumaan ang buhay dahil sa online, yan din yung disadvantage. Online, ma-access mo yung mga ganyan. Dati sa Quiapo lang pinupuntahan yan. Talaga, kaya nga medyo malungkot yung mga kaibigan natin sa Quiapo. Mga batang Quiapo natin Ang suspect po ay nagpakilala din na Doc Cherry White sa kanyang transaksyon sa Facebook. Kinasuhan na ng qualified trafficking, kidnapping at serious illegal detention ang mga miyembro ng isang kulto sa Socorro, Surigao del Norte na inakusahang gumahasa at sapilitang ipinakasal ang mahigit sa 1,000 mga bata. Ayon kay DOJ spokesman Miko Clavano, mismo ang NBI ang nag-file ng kaso laban kay J. Renz Kilario, ang umano'y leader ng Socorro Bayanihan Services Inc. at 12 iba pang miyembro nito noon pang June. Gayunman, sinabi ni Clavano na hindi nagkaroon ng preliminary investigation dahil nag-inhibit ang mga prosecutor sa kaso. Yun na nga, ano nangyari pagkatapos na mag-inhibit yung prosecutor? Ito ho ang update. Ito po ang latest. Kinumpirma ng isang miyembro ng kulto na inaabuso at sapilitang ipinakakasal ang mga batang babae na miyembro ng kulto sa Socorro Bayanihan Services sa Surigao del Norte. Sa panayam po ng DZRH, sinabi ni Lovely Sabandal na simula ng kanyang pagkapanganak ay miyembro na siya ng religious organization na ito sa ilalim ng Socorro Bayanihan Services, sa ilalim ng Iglesia Filipina Independiente. Ayon kay Sabandal, inaabuso muna ng leader na si Senyor Aguila at pinaiinom pa ng pampataas ng libido ang mga batang babae bago ito ipakasal sa iba. Totoo po, kasama po yung kapatid ko na babae. Ilang taon po yung kapatid ninyo?
Running 13 po siya yung pinasal siya doon ni Senyor Aguila. Nandun po ako nung pinasal siya. Pinilit na ipakasal. Pinilit ipakasal. Opo, iyak siya ng iyak. 1 month po hindi niya binigay sa lalaki yung pagkababae niya kasi ayuda po niya. Hindi niya matanggap. Pero sinabihan ng parents ko na ibigay mo na kasi yun ang utos. Palagi siyang pinapatawag ni Senyor Aguila. Pinapagalitan kasi hindi niya tinutupad yung tungkulin. Yan po si Lovely Sabandal, isa sa mga miyembro ng kulto dyan sa Socorro, Surigao del Norte na nakatakas. Nakatakas doon sa grupong yun. 7:44 ng umaga, tanging mga live selfie na lamang ang pinapayagang gamitin sa pagpaparehistro ng SIM. Ayan na. Ayon kay Senator Grace Poe, naglabas na ang National Telecommunications Commission ng memorandum na nagbabawal sa paggamit ng stock photo sa registration. Ayan. Tama, selfie talaga Selfie. na live. Merong valid ID, tutumbasan ng selfie. Ng live selfie. Ayan, Para naman sa mga tapos na magparehistro, sinabi ni Po na magkakaroon ng post-validation ang mga telco para tukuyin ang mga kahina-hinalang individual. Partikular nakakalkali ng registration ng mga taong 5 ang ipinarehistrong SIM o mga entity na mahigit 100 naman ang niregister. Pansamantala ring ide-deactivate ang SIM ng mga may kahina-hinalang impormasyon, ID at iba pang isinumiteng dokumento. Ha? I-deactivate nyo yung may kasamang may picture na unggoy? Bakit naman? Bakit naman? Unfair yan. Unfair. I-deactivate nyo yung may picture ni Bart Simpson? Unfair. Ito, matindi. Mga cartoon characters yung ipinakita nung iba. Pero nakalusot. 4 na babaeng minor de edad ang nailigtas ng mga pulis matapos na muntik ng maging biktima ng human trafficking sa Navotas. Patay sa report, nailigtas sila ng mga tauhan ng PNP Women and Children Protection Center matapos talakayin ng lugar ng bentahan ng mga sex traffickers. Nabatid naman mula sa mga magulang ng bata na 24 oras nang nawawala ang kanilang mga anak. Ang paalam daw ng mga bata ay magtutungo sa eskwelahan para mag-practice ng sayaw. Yun. Arestado ang suspect habang isinaisa ilalim naman sa medical examinations ang mga bata. Patay ang isang 13 anyos na batang lalaki matapos pagbabarili ng riding in tandem sa Villasis, Pangasinan. Dead on the spot ang binatilyong si Edward Serquiña. Nagtitinda ng balot kasama ang kanyang ina nang mangyari ang krimen sa Barangay Puelay. Inihinalang isa itong kaso ng mistaken identity dahil wala silang makitang ibang motibo sa pagpatay sa bata. Ayon kay Villasis Police Chief Major Glenn Dulay, tinan mo nga naman kaawa-awa itong batang to. Umihingi naman ng hustisya ang pamilya at mga kaibigan ni Serquiña habang patuloy na inaalam ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Susunod! Dito po! Sino itong social media influencer na feeling sikat daw? Sa isang press con, inisnab ang mga reporter na naghintay para siya ay ma-interview. Aba, press con pero... Presko. Sino yan? Let's text. Sa pagpapatuloy na Pangunahing balita 747 at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita 7:49 ang ating oras. May announcement pala ang PAGCOR, kumbatsero. Oo, pinapawi ng PAGCOR management ang pangamba ng mga magagaling na empleyado nito sa kanilang hangarin na i-privatize ang PAGCOR. Sinabi ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco na kinuha nila ang serbisyo ng Development Academy of the Philippines kaugnay ng kanilang layuning isa-pribado ang casino operations ng PAGCOR. Sabi ni PAGCOR Chairman Tenco, kailangan nila ang technical assistance ng Development Academy of the Philippines upang makatugon sa requirements ng Governance Commission for GOCCs o GCG sa pagpapatupad ng compensation and position classification system
na kailangan daw bago gawin ang pagsasapribado. Ayun. Na narito ay nagpahayag ng pangamba ang mga empleyado na baka sila ay maichapwera. Ayun. Kapag mawalan ng trabaho. Mawalan ng trabaho kapag itinuloy na ng PAGCOR na purely ay regulatory na lamang ang tungkulin nito. Ayan. Kaya sa mga empleyado ng PAGCOR, sa mga kasino, ang sabi ni Chairman Altenco, walang problema yan. Ang parking po. Kayang-kayang i-park ang sasakyan ninyo. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko. Uy! Ray Langit, Ray Sky, happy birthday! Ayaw maniwala nito si Mother, tawa ng tawa eh. Na dating hinete. Sabi ko, alam mo ba na dating hinete, Mother, alam mo ba na dating hinete si Paring Ray? Si Paring Ray. Si Paring Ray Langit. Si Paring Ray. Oh, hindi ko alam. Sabi niya, tagal kong kasama si Paring Ray. Ano ba? Hindi ko alam. Yung hinete, yung sumasakay. Oo, sabi ko, oo. Totoo ba? Hindi mo baka ako nahalata pag magsasalita si Paring Ray eh. Hiya. Di ba, Lakay? Hiya. Happy birthday, Ray Langit. At si Jimmy Policarpio. Ay, birthday din ni Jim Pon. Happy birthday. Wala ka pa raw pa breakfast. Si Ray Sky ay meron na. Wala ka pa raw pinapadala, Boss Jimmy Policarpio. Sabi ni Kuya Mel Magno, ayan hindi kami yan hindi kami yan yung taga-OTS kasi nasabit. Kita nyo yung lumunok nung $300 na empleyado ng security office ng DOTR. Kuya Mel Magno. Sabi ni Kuya Mel Magno, hindi, immigration kami hindi kami yan. Hindi kami yan Hindi rin daw lalo ang mga taga ang Sunriser BCIU sa Terminal 3. Sa Terminal 3. Terminal 1 ngayon, yung nangyaring lumunok ng dollar. Ayan. Ating Annabel Tapalya, magandang morning. Ating Annabel. Hindi. Hindi, birthday nga eh. Si Colonel Byron Tabernilla, pinsan. Sabi niya, ang pronunciation daw sa pangalan ni OTS Chief ay Mau. Talagang Mau lang ang pangalan. Mau. Wala siyang wala siyang full name. Ewan ko ba? Yun ang full name niya. Mau. At magandang umaga, RD, Ninong RD Dong Tolentino. At kay, hindi pa namin maubos kinakapatid, Engineer Aris Ramos, ang sandamakmak na chicharon at pastillas. Tuwa yung mga masarap nandito yung chicharon niya, yung daboy. Sabi nga ni Mother, para kala ko lapid chicharon ito eh. Sabi ko, daboy nga nakalagay eh. Hindi kay Lito Lapid yan, kay Rudy Fernandez yan. Daboy eh. At dyan sumikat yung kantang The Boys of Love. Saka may kinanta si Kon dyan. Yung nagkahiwalay na pero na type pa rin niya sa I remember the boy. Eto na nga. Sino ba yan social media influencer na inisnab ka, Morley? Sino ba yan? Ihatid ng ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, ka Jerry at ka Tunying. Naku, hindi lang ako ang inisnab. Marami kami. Aba. Nangyari ito sa isang press con kamakailan na kung saan ay isa sa mga bisita itong influencer na ito. Well, nakakaloka. Piling sikat pala ito. Grabe. Dinedma niya yung sandamakmak na mga reporter o mediaman. Hindi siya pumunta doon sa mismong lugar para kausapin kasi naglagay sila ng isang pwesto para doon kausapin o doon interviewin yung mga guest artist ng isang press con, ng isang dental clinic. Magaling bang magbunot ng ipin yan? Mabunot. Wala bang sakit? Kahit walang anesthesia, hindi masakit? Ang galing.
na nagbigay ng press con, ha? Oo. At isa sa mga guest doon ay yung celebrity na Alam ito pa nama yan kay Dr. Mina Ignacio. Gano'n. Nako, may... Alam mo pa na inisnab niya. Pagka nalaman niya yung Dentacare, yung mga dentista sa Dentacare, si Dr. Christy. Nako, baka bitawan na niya yung Dentacare niya, yung dental clinic niya na yan. Hindi, ito mabait naman yung may-ari ng dental clinic. Yung guest lang na celebrity na nagpiling sikat na sikat. Yung pala yung feeling niya, pagkasikat-sikat niya at nag-snub siya ng media man na bigla na lang siyang upo doon sa pumasok na lang sa loob, hindi siya nagpachika, wala. Ganun pala, ugali pala talaga nito. No? Kaya sabi nga ng isang showbiz reporter na babae, naku, niyo nga pansin yan. Akala nga niya sikat na sikat siya. So, ginawa ng mga reporter. Hindi nga siya pinansin. Yun na. Ang naturang celebrity na feeling sikat. Babae ba yan? Babae ito, naguhubad ito Kung magsayaw ito, parang may lato-lato. Talaga? Hindi pinagkaitan. Pinagpala yung kanyang dibdib. Talaga. Tapos nagpapakita rin ito ng kanyang wet pack. Aba. Asan? Huwag nga siyang gumaganyan. Asan yan? Tigil-tigilan niya nga kamo yung mga pagpapakita ng mga ganyan. May kalaswaan. Di ba kung hindi pa magmalaswa, hindi sa pag-uusapan. Hindi sa kilalanin. Malalim ang hugot mo, ha? Ang naturang celebrity, influencer, na na-snub ng mga movie press na feeling sikat ay si celebrity. Ayan. Pangalan niya panlalaki. 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 Tapos, ang apelido? Parang bulaklak. Parang flower. Parang flower. Ganon. Parang imported. Parang ganon. May tattoo. Sabi, si Oliver Saladino, may tattoo ba yan? Oo. Mukhang nahulaan na nila. Pag hindi pa naman ba nahulaan, ropor sila. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Babu! Pangunahing balita sa sports. Good morning kay Dr. Joanna Christy ng Dentacare. Napaalala to yung may 18 clinic locations na pala ang Dentacare. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong libreng ipin dyan? Magaling bang bumunot ng ipin yan? Ay, kahit walang anesthesia, walang sakit. Ayoko nga. Takot ako. At ang matindi nito, bagong gising pa. Ang mahirap nun, yung ibang ipin ang mabunot. Nabunot yung ibang ipin. Babasahin ko pa ba ito? O tumawa na lang tayo. Ay, nako. Magandang balita, kumbachero, dahil cancer-free na pala ang PBA star at dating national team player na si L.A. Tenorio matapos ang ilang buwang pakikipaglaban sa stage 3 colon cancer. Ang tinaguriang PBA Ironman ay magaling na at gusto nga raw po ni head coach Tim Cone ng Gilas Pilipinas na mapaglaro, kaya lang ay wala sa listahan si L.A. Tenorio. Congratulations sa L.A. Idol! Yehey! Nagatid po ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ay Kuyang Els Bartholomew. Mainit na mainit si Kuyang Els dun sa tinahanap kung sino yung leader ng kulto dyan sa Socorro, Surigao del Norte. Grabe yan. Ito isang paalala sa ating mga kababayan. Tapos na po ang panahon nila Abraham, nila Isaac na mag-aalay ng anak, papatain ng anak bilang alay niya sa Panginoong Diyos.
Wala na hong nangyayaring ganyan ngayon. Kung kayo hinihikayat ng isang nagpapakilalang relihiyon na ang nakikita ninyo'y kakaiba na, mukhang hindi na aral ng Diyos, malayo na. Malayo na sa... Isipin mong magpe-free taste ng mga bata. Sobra na. Mga abuso ng mga bata at para-asawahin ang mga bata. Magising ho tayo. Marami hong ganyan. May mga sasabihin sinusubok lang namin ang inyong pananampalataya. Kaya gusto naming tikman ang inyong anak. Para mapatunayang ikaw ay sumasampalataya. Nako, magising ho kayo. Siguradong yan ay sa impyerno kayo dadalhin. Isip-isipin mo sa langit. Kumbatsero, no? Yung ganong klase ng ganong klase ng utak. May ganong klase ng pag-iisip para gumawa ng krimen, gagamitin mo ang relihiyon. Tulad nitong si Lovely, kaya tinanong natin si Lovely kung siya ay nakapag-aral. Nakapag-aral ba siya? Graduate po. Elementary education. Kaya nagtataka tayo, bakit ganun sila kadaling nahikayat nitong mga ito? Magulang pala, kumbatsero. Since birth siya ay miyembro dahil yung anyang mga magulang ay miyembro. Mag-iingat po tayo. Marami pong mga magaling manalita, magaling mga sweet talkers. Naku, ang dami-dami na po niyan. Mag-ingat po tayo. Nadadalhin kayo lalo sa kapahamakan. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! I watched them bloom for